mga paps maging mapanuri sa perang natatanggap, mapasukli man yan sa inyong suking tindahan. Naglipa na kasi ang fake money ngayong holiday season. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. Ito raw ang 500 pisong papel na natanggap ng isang customer bilang sukle nang may bilhin siya sa isang kainan. Pero nang ibabayad niya na ito sa isa pang fast food, dito niya na lamang peke pala ito. Sa huli, pinalitan daw na nagsukli sa kanya ang pekeng 500 peso bill. Ang ganitong sitwasyon naranasan din ng professor na si Victor Torres. Pero ang fake money nanggaling pa raw sa winidro niya sa bangko. And when they checked the bill, no, I gave my driver around 3,000. No, 2,000 pesos of the bill, of the 500 peso bills were fake. No, sinabi nung clerk doon sa Bayad Center, it was fake daw. Nai-report niya na ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas at kinuha raw ang pekeng pera para maging ebidensya. Sa kabila nito, naiintindihan naman daw niya ang sitwasyon ng bangko. With all the millions of pesos of bills na dumadaan sa bangko, do you think they will check each and every bill that would pass through them to make it happen? Because I think that's imposible yun, di ba? Bukod sa fake money, lagana pa rin ang mga nagkakalat ng links sa text messages na irerekta ka sa mga phishing websites para iligal na makuha ang inyong personal na impormasyon. Kaya naman paalala ng financial advisor na si Enery D. To prevent talaga scams, no, ang one of the very important dito, no, if it's too good to be true, it probably is. Cash in hand o cash on bank man yan, mahalaga pa rin na maging mapagmasid at alerto. Ugaliing i-double check ang mga pera, link o text message na natatanggap para maiwasan ang mga nambubudol. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita.